Maligayang pagbabalik sa Amazing Tagalog Movie Recap. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang isang drama film mula 2022 na pinamagatang In Our Prime. Mga spoiler sa unahan. Mag-ingat at alagaan ang inyong sarili. Sa pinakaprestihiyosong high school sa South Korea, kung saan nagtitipon ang 1%, hindi magawang makibagay ni Han Ji-woo. Siya ang pinakamatalinong estudyante sa dati niyang simpleng paaralan. Ngunit dito, napapaligiran ng mga henyo, siya ay isang hakbang mula sa ibaba ng kanyang klase, lalo na sa matematika, na itinuturing na pinakamahalagang asignatura para makapasok sa kolehiyo. Mayayaman ang kanyang mga kaklase kaya afford nila ang mga tutor at boot camps. Ngunit si Jiwoo ay nasa student welfare at hindi kayang bayaran ang mga ganitong bagay. Ang kanyang guro sa matematika na si Mr. Kim Junho ay pinaalalahanan siya na ang mga grado niya ay hindi sapat para makapasok sa isang prestihiyosong kolehiyo at pinapayo na mag-isip na siyang lumipat. Isang gabi, binigyan siya ng pera ng kanyang mga kasama sa kwarto para makapagtago at makabili ng mga merienda at alak para sa lahat. Ngunit sa kanyang pagbalik, nahuli siya ng night guard na si Lee Hak-soo. Kinabukasan, sinubukan ni Mr. Kim na pakumpisalin siya kung sino pa ang kasama sa plano, ngunit pinahalagahan ni Jiwoo ang katapatan at nanatiling tahimik. Nakuha nito ang atensyon ng kanyang kaklaseng si Park Boram, ngunit pansamantalang naalis siya sa dormitoryo. Pagkatapos ng klase, sinubukan siyang bigyan ng pera ng kanyang mga kasama bilang pasasalamat at nagulat nang marinig na hindi ito tinatanggap ni Jiwoo dahil magkaibigan sila. Pinag-usapan nila ang posibilidad na magdala ng mga merienda sa gabi sa ibang paraan, ngunit imposible ito mula nang magsimula si Haksong bilang gwardiya. Tinawag nila siyang commie officer dahil siya ay isang North Korean defector. Pagkatapos, pumunta si Haksong sa kanyang doktor na nagsabing hindi maganda para sa kanyang kalusugan ang pagtatrabaho bilang night guard at ang pag-asa sa mga sleeping pills ay nagpapasira ng kanyang bayot. Ipinaalala ni Haksung na ito lang ang trabahong maaari niyang makuha bilang isang defector, kaya maliban kung makakakuha siya ng posisyon sa ibang lugar, tatanggapin niya ang mga pills. Pagkatapos, bumalik si Haksung sa kanyang malungkot na apartment, kung saan ginugugol niya ang oras sa pagpapakain sa kanyang pagong, pag-inom ng strawberry milk, at paggawa ng sudoku puzzles. Kinabukasan, naalis si Jiwoo sa dormitoryo. Biniro siya ni Boram sa kanyang pag-alis, sinasabing akala niya na mas kaya niyang maging higit pa sa isang talunan, ngunit mukhang nagkamali siya. Ilang oras pa, bumalik na si Jiwoo sa kanilang apartment ng kanyang pamilya, na kanyang nilinis bago dumating ang kanyang ina mula sa trabaho. Balo ang kanyang ina na palaging nagtrabaho ng husto para palakihin siya, kaya't ipinagmamalaki niyang makita ang kanyang anak sa ganoong kahalagang uniforme. Walang lakas ng loob na sabihin sa kanyang ina na kailangan niya ng matutuluyan. Sinabi ni Jiwoo na dumalaw lang siya at kailangan niyang bumalik sa paaralan bago magtanghali. Nagsimula ng umulan sa kanyang pagbalik, kaya't sinubukan ni Jiwoo na magtago sa lumang laboratorio ng paaralan, ngunit natagpuan siya ni Haksung. Nakaramdam ng awa si Haksung nang marinig na wala nang matutuluyan si Jiwoo, kaya't inanyayahan niya itong bumalik sa kanyang opisina. Habang natutulog si Jiwoo, nakita ni Haksung ang napakahirap na homework sa matematika na hindi kayang tapusin ni Jiwoo. Pagdilat ng araw, pinalayas ni Haksung si Jiwoo. Pumasok si Jiwoo sa kanyang klase sa matematika at nagulat nang makita na ginawa ni Haksung ang kanyang homework at hindi lang iyon, lahat ng sagot ay tama. Napansin ito ni Boram at gusto ni Jiwoo na ipakita sa guro, ngunit hiniling niya na manahimik siya. Pagkatapos ng klase, nagpunta si Jiwoo upang pasalamatan si Haksung sa tulong at hiniling na turuan siya kung paano ito gawin, ngunit muli siyang pinalayas ni Haksung. Pagkatapos, sa silid-aralan, narinig ni Jiwoo na kahit ang mga private tutors ng kanyang mga kaklase ay nahihirapan sa ilang mga problemang ito sa matematika, na nagpapakita kung gaano kahalaga si Haksung. Sinimula ni Jiwoo ang pagsunod-sunod kay Haksung, nagmamakaawang magpaturo, ngunit hindi siya pinapansin ni Haksung. Isang hapon, habang nagtatapon ng basura, narinig ni Haksung ang mga guro na nag-uusap tungkol sa mga estudyanteng nasa welfare na may mga walang malasakit na magulang at mga inferiority complexes at kasama si Mr. Kim sa listahan si Jiwoo. Nang lumapit si Jiwoo upang magtanong ng tutoring muli,
sinabi ni Haksong na mas mabuti pang lumipat na siya at ang self-pity ay hindi dapat ipagmalaki dahil ito ay nagpapatigil sa pag-usad. Ipinaliwanag ni Jiwoo kung gaano siya galit na ang iba ay may mga oportunidad na wala siya, kaya tinanggap ni Haksong na turuan siya, kapalit ng strawberry milk bilang bayad. Kinabukasan, binisita ni Haksong ang kanyang kaibigan na si Gichul, na tumulong sa kanya na makapunta sa South Korea dahil siya ay namumuno sa suporta para sa mga North Korean defectors sa Seoul. Magkasama silang naglaro ng board games at nagkwentuhan tungkol sa buhay, at nang bigyan siya ni Gichul ng mga lampara bilang regalo, iginiit ni Haksong na bayaran ito dahil hindi siya pumunta sa bansang ito para sa charity. Sa gabi, inilagay ni Haksong ang mga lampara sa loob ng lumang laboratorio upang maturo niya si Jiwoo doon ng lihim. May tatlong patakaran na dapat sundin ni Jiwoo. Una, walang makakaalam tungkol sa mga klase. Pangalawa, walang tanong maliban sa matematika. At pangatlo, ituturo ni Haksong ang matematika, ngunit ayaw niyang makarinig ng kahit ano tungkol sa mga grado o pagsusulit. Matapos mangako si Jiwoo na susundin ang lahat ng patakaran, binigyan siya ni Haksong ng unang ehersisyo, ang paghanap ng area ng isang tatsulo. Mabilis itong nalutas ni Jiwoo, na sinasabing ito ay problema ng middle school, ngunit sinabi ni Haksong na mali siya sa pamamagitan ng pagguhit ng buong bilog sa paligid ng tatsulo. Pakiramdam ni Jiwoo na naloko siya, iniisip na hindi tama ang tanong ni Haksong, ngunit ang punto ni Haksong ay mali ang kanyang paraan ng pagsagot sa problema. Oo, mahalaga ang paghanap ng tamang sagot, ngunit ang pag-unawa sa tanong, iyon ang mas mahalaga. Ang matematika ay tungkol sa proseso ng paghahanap ng solusyon. Nang si Jiwoo ay nagpakita ng pag-unawa sa konsepto, tinawag ito ni Haksong na Epsilon dahil mayroon siyang flashback kung paano siya nakatanggap ng isang mas bata na kaibigan ng isang magarbong panulat bilang isang premyo para sa kanilang tagumpay sa akademiko. Ang ibig sabihin ng Epsilon ay maliit at hindi gaanong mahalaga, kahit na walang halaga. Pagkatapos ng klase, dahil wala pa ring mapupuntahan si Jiwoo, pinayagan siya ni Haksong na manatili sa kanya. Natuklasan ni Jiwoo na mahilig makinig si Haksong ng classical na musika sa isang lumang cassette player, kaya nag-chat sila tungkol sa mga classical composers saglit, na tumutulong kay Haksong na maiwasan ang mga tanong ni Jiwoo tungkol sa kanyang nakaraan. Luma na ang kasete at may hindi magandang kalidad ng tunog, kaya pinatugtog ni Jiwoo ang mga kanta sa kanyang telepono, na ang kalidad nito ay nakakabighani kay Haksong at tinutulungan siyang makatulog ng mahimbing sa unang pagkakataon sa mga edad. Sa katunayan, nananatili siya sa kama hanggang sa kinaumagahan, at pagkagising niya, si Jiwoo ay umalis na para sa klase. May mahalagang balita si Mr. Kim para sa kanyang mga estudyante sa matematika. Sa halip na magkaroon ng finals, sasali ang kanyang klase sa prestihiyosong Pythagoras Math Competition na bibilangin bilang kanilang pagsusulit. Ang mga kabataan ay hindi masaya tungkol dito dahil mayroon lamang silang 2 buwan upang magsanay, ngunit inaasahan ni Mr. Kim na silang lahat ay mananalo ng ginto. Si Jiwoo ay pumupunta kay Haksong araw-araw para sa mga klase sa matematika, at si Boram ay nagsimulang mapansin kung gaano kadalas bumili si Jiwoo ng strawberry milk, halos para siyang isang adik. Isang gabi, may partikular na mahirap na ehersisyo na kailangang malaman ni Jiwoo ang pamamaraan upang malutas, ngunit ipinaliwanag ni Haksong na inaasahan niyang idadagdag niya ang lahat ng ito ng manumano. Pagkalipas ng 3 oras, nalutas ito ni Jiwoo, kaya ipinakita sa kanya ni Haksong ang isang espesyal na bagay. Kinakalkula ng sikat na mathematician na si Bernhard Riemann ang 38 decimal ng square root ng 2 sa pamamagitan ng kamay upang maging intimate sa proseso ng paglutas na hindi mo magagawa sa pamamagitan lamang ng pagsasaulo ng isang formula. Ito ay lubos na nakakatulong pagdating sa isang mas mahusay na pag-unawa sa matematika. Tumanggi si Haksong na sabihin kay Jiwoo kung tama o mali ang kanyang sagot dahil ang kanyang takdang aralin ay ang pagtuklas nito mismo. Iyon ang trabaho ng isang mathematician. Sa pagdaan ng mga linggo, mas pinagbubuti ni Jiwoo ang kanyang mga kasanayan sa matematika araw-araw. Isang hapon, nakatanggap siya ng mapangwasak na balita. Isang matalik na kaibigan at kapwa welfare student ang lilipat pabalik sa dati niyang paaralan at inamin na hindi sulit ang pagpunta rito.
Ngayon ay may ilang iniisip si Jiwoo tungkol sa kanyang sariling sitwasyon at sinubukan ni Boram na marinig siya, ngunit pakiramdam niya ay pinagtatawanan siya nito sa pagsasabing pareho sila ng sitwasyon kung saan siya ay talagang isang rich kid din na putol ang kanilang pag-uusap nang dumating ang ina ni Boram para sunduin siya. Pagsakay nila sa kotse, pinagalitan si Boram dahil sa pakikipag-usap niya sa isang welfare kid. Technically on welfare din si Boram dahil sa hiwalay na mga magulang niya, pero wala siya sa financial aid, kaya hindi talaga pareho. Pinagalitan din siya ng kanyang ina sa pakikinig ng piano music dahil gusto niyang mag-concentrate si Boram sa kanyang pag-aaral, kaya kinuha niya si Mr. Kim para maging private tutor ni Boram na kung tutuusin ay illegal. Nang gabing iyon, sinabi rin ni Jiwoo kay Haksong ang tungkol sa paglipat niya. Hinihikayat siya ni Haksong na huwag sumuko at ipinaalala sa kanya na ang pinakamahalagang bagay upang magtagumpay ay hindi katalinuhan, ngunit lakas ng loob na mangingibabaw hanggang sa wakas. Upang patunayan ang kanyang punto, ipinakita niya kay Jiwoo ang mga pagsasanay na kanyang naitama, habang may ilang mga pagkakamali sa mga huling solusyon, natutunan ng bata ng tama ang proseso upang malutas ang mga ito. Nang gabi ring iyon, natapos ang pagkakasuspinde ni Jiwoo kaya nakabalik na siya sa dorm, ngunit inamin niyang nawawala ang pagbabahagi ng puwang kay Haksong. Kinabukasan, niregalo sa kanya ni Boram ang strawberry milk na may nakasulat ng apology. At kapag naabala siya, sinundan siya nito sa inabandunang lab at natuklasan ang kanyang sikreto. Matapos pasalamatan si Haksong sa pag-aalaga kay Jiwoo, tinanong niya kung maaari siyang pumunta paminsan-minsan at tinatanggap ni Haksong basta ilihim din niya ito. Tinatawag din siya ni Boram na Komi officer at ito ay nakalilito kay Haksong. Maaaring siya ay mula sa North Korea, ngunit hindi siya nagsilbi sa militar. Sa kadahilanang hindi siya nag-abalang magpaliwanag, exempted siya. Sa sandaling iyon, napansin nila ang isang grupo ng mga mag-aaral na palihim na lumilibot sa campus, ngunit nang malaman kung ano ang nangyari kay Jiwoo noong nakaraan, nagpa siya si Haksong na walang gawin tungkol dito. Isa pang gabi, tinanong ni Jiwoo si Haksong kung bakit siya nag-aral ng math ng husto. Ipinaliwanag niya na noong una, ginawa niya ito para sa scholarship at para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Ngunit habang nalaman niya ang tungkol dito ay mas maganda ang nakita niya, kaya nahulog ang loob niya dito. Pagkatapos, tinawagan nila si Boram na sumama kay Haksong sa piano upang turuan niya siya ng isang maliit na trick na nagtalaga ng isang tala sa bawat digit. Silang dalawa ay gumawa ng magandang melody sa pamamagitan ng pagtugtog ng numerong pi. Sa susunod na klase sa matematika, itinutuwid ni Jiwoo ang sagot ni Mr. Kim sa isang ehersisyo gamit ang lohikang itinuro sa kanya ni Haksong tungkol sa mga maling tanong. Gayunpaman, pinagalitan siya ni Mr. Kim, maaaring tama ang sagot, ngunit hindi ito ang sinadya ng tagasuri, at iyon lang ang dapat ipag-alala ng mga estudyante, ang pagbibigay ng solusyon na inaasahan, hindi ang tama. Ito ay tungkol sa pagsubok na pamamaraan, ngunit hindi ito tinatanggap ni Jiwoo at tumugon na ibibigay pa rin niya ang tamang sagot sa pagsusulit. Itinuturing siyang bastos para sa gayong saloobin, pinatayo siya ni Mr. Kim sa labas ng pinto para sa natitirang bahagi ng klase. Pagkatapos, ipinaalam ni Jiwoo kay Mr. Kim na hindi siya lilipat. Sa hapon, sa isa pang pagbisita ni Haksong, niregaluhan siya ni Gichul ng isang smartphone para mas madali siyang mahanap. Masayang ipinakita ito ni Haksong kay Jiwoo mamaya, at hindi maiwasan ng bata na mapansin na nagbabasa siya ng mahahabang deses sa maliit na screen na ito. Para tumulong, hiniling ni Jiwoo sa isang kaklase na isneak siya sa computer lab para may print niya ang buong dokumento at iregalo kay Haksong. Ang susunod na araw ay ang Pythagoras test. Si Jiwoo ay gumagawa ng kahangahangang pasasalamat sa mga aralin ni Haksong, at habang si Boram ay nagsimula ng maayos sa pamamagitan ng pag-alala sa musika, hindi nagtagal ay nadismaya siya. Nakakapit sa kanya ang pressure at sa wakas ay lumabas siya ng silid-aralan nang hindi natatapos ang pagsusulit. Pinananatili siya ng kanyang ina sa bahay upang maiwasan ang kahihiyan at magsinungaling sa paaralan na nagsasabi na aalis sila sa isang paglalakbay. Kapag sinubukan ni Jiwoo na kontakin siya, lahat ng text niya ay hindi pinapansin. Sa gabi,
Pumunta sina Jiwoo at Haksung sa isang klasikal na konsyerto kung saan binigyan sila ni Boram ng mga libreng tiket dahil ang kumpanya ng kanyang pamilya ang nag-sponsor nito. Si Boram ay hindi kailanman nagpapakita, ngunit kahit papaano ay labis itong ikinatuwa ni Haksung na siya ay napaiyak. Pagkatapos, inimbitahan ni Haksung si Jiwoo sa isang hapunan sa kanyang lugar na nagpaunawa kay Jiwoo na ito ang unang pagkakataon na nakita niyang kumain si Haksung. Nang gabi ring iyon, may nag-leak ng Pythagoras test sa internet na nagdulot ng gulo sa mga guro na ngayon ay dapat pagmultahin ang mag-aaral na gumawa nito kung ayaw nilang tanggalin sila ng education board. Samantala, pumunta sina Jiwoo at Haksung sa isang bookstore para mamili at nakilala ng isang estranghero si Haksung. Ang lalaking ito ay nagmula rin sa North Korea at tumatawag kay Haksung na doktor. Naaalala siya noong mga araw na nagturo si Haksung ng mga klase sa universidad na kanyang pinapasukan. Tinawag din ng lalaki si Haksung na sikat na mathematical genius at sa tingin niya ay anak niya si Jiwoo na naglalagay sa kanila sa isang mahirap na sitwasyon. Nagpasalamat si Haksung sa lalaki para sa memorya at nagmamadaling umalis sa tindahan, tumangging sagutin ang mga tanong ni Jiwoo. Pag-uwi niya sa bahay, naalala ni Haksung ang mga masasayang pagkakataon na kasama niya ang kanyang anak na si Lee Tae-hyun, tulad ng pagsasama-sama ng hapunan, pagkuha ng pagong, at pagbili ng strawberry milk dahil paborito ito ni Tae-hyun. Kinabukasan, may ilang mahalagang balita na lumabas sa TV. Ang Riemann hypothesis, isa sa pinakamahalagang problema sa matematika, ay malapit ng malutas ng isang sikat na North Korean na tinatawag na Lee Haksung. Sa ngayon ay patuloy pa rin itong sinusuri ng isang board of scholars. Isinalaysay ni Professor O sa television kung paano siya pumasok sa isang math Olympiad noong bata pa siya at nakilala si Haksung na kumakatawan sa North habang si O ay kumakatawan sa South. Pareho silang binigyan ng magarbong panulat ng isang sikat na mathematician at mayroon pa rin si O hanggang ngayon. Kinabukasan, tinawagan ni Mr. Kim si Jiwoo para ipakita sa kanya ang recording ng paglabas niya sa computer lab na may hawak na ilang nakaprint na sheet sa kanyang mga kamay. Sinusubukang ipaliwanag ni Jiwoo na hindi ito naugnay, ngunit wala siyang paraan upang patunayan ito. Sa pagitan ng ebidensya ng tape at ang katotohanang naging magaling siya sa matematika sa loob ng ilang buwan, walang maniniwala sa kanya, kaya inalok siya ni Mr. Kim ng deal. Kung tatanggapin niyang lumipat, hindi niya isa sa publiko ang kanyang sisihin. Kinabukasan, tinawagan ni Mr. Kim si Jiwoo para ipakita sa kanya ang recording ng paglabas niya sa computer lab na may hawak na ilang nakaprint na sheet sa kanyang mga kamay. Sinusubukang ipaliwanag ni Jiwoo na hindi ito naugnay, ngunit wala siyang paraan upang patunayan ito. Sa pagitan ng ebidensya ng tape at ang katotohanang naging magaling siya sa matematika sa loob ng ilang buwan, walang maniniwala sa kanya, kaya inalok siya ni Mr. Kim ng deal. Kung tatanggapin niyang lumipat, hindi niya isa sa publiko ang kanyang sisihin. Nakalulungkot, ang mga tsismis na ginawa ni Jiwoo na leak ay umabot pa rin sa pandinig ng lahat at nagalit si Boram tungkol dito dahil alam niya ang totoo. Si Gichul ay nagkakaroon din ng problema sa kanyang sarili. Nagagalit ang Hilagang Korea na kinukuha ng timog ang mga nagawa ni Haksung, lalo na't ang mga pagtuklas na ito ay nakatali sa pag-encrypt ng militar, kaya't nais ng angkop na lugar na kumbinsihin ni Gichul si Haksung na lumabas sa telebisyon upang linawin ang mga bagay. Ang pangalan ni Haksung ay nasa balita ngayon at binisita pa siya ng isang matandang kasamahan upang kumbinsihin siyang bumalik sa North ng magkasama. Gayunpaman, inilagay niya ang kanyang paa sa kanyang bibig nang aminin niyang nagtatanong siya dahil ang pagdadala kay Haksung ay makakapagbigay din sa kanya ng kapatawaran at nagawa lamang niyang magalit sa kanya sa pamamagitan ng pag-uulat kung ano ang nangyari sa kanyang anak. Si Gichul ay bumisita kay Haksung upang humingi ng paumanhin sa hindi niya magawang itago ang angkop na lugar sa kanyang likuran, ngunit si Haksung ay nagpapasalamat pa rin sa lahat ng mga taon ng proteksyon. Habang nag-impake si Haksung para umalis sa bayan, ibinalik ni Gichul sa kanya ang dokumento, kasama ang kanyang pananaliksik, na sinubukang itapon ni Haksung ilang taon na ang nakalilipas at iniligtas ito ni Gichul dahil napakahalaga nito para maging basura. Sa sandaling iyon, dumating din si Jiwoo, ngunit nagpasya siyang manatili sa labas kapag nakarinig siya ng sigaw.
Nagalit si Haksong dahil ang pananaliksik na ito ang nagbuwis ng buhay ng kanyang anak, kaya tumanggi siyang ilagay ito sa telebisyon. Pagkaalis ni Gichul, sinubukan ni Jiwoo na kausapin si Haksong, ngunit binatukan lang siya ng matandang lalaki, tinatanggihan niyang tanggapin na mas malapit sila sa tutor at estudyante. Pagkaraan, si Jiwoo ay nakatanggap ng tawag mula sa isang galit na si Boram na hindi naiintindihan kung bakit niya hinahayaan silang i-frame siya ng ganito, ngunit sinabi lang niya sa kanya na tapos na ito at ibinaba ang tawag. Pansamantala, dumating si Haksong sa istasyon ng bus at nang sa tingin niya ay nakita niya ang mukha ng kanyang anak sa isang random na estranghero, naalala niya ang gabing namatay si Taeyeon. Pagkatapos niyang makipaglaban para sa pagtatanggol sa kapwa niya defectors, nagsimulang makipagtalo si Taeyeon sa kanyang ama na inakusahan siyang tumakas sa timog para sa makasariling dahilan dahil hindi niya ito ginawa noong ang kanyang ina ay may sakit na tuberculosis. Iginiit ni Haksong na ginawa niya ito upang mabigyan ang kanyang anak ng mas mabuting buhay, ngunit itinuro ni Taeyeon na ang paggawa ng mga trabaho sa pagpasok at pagtrato na parang dumi ay malayo sa isang mas mabuting buhay para sa isang iskolar. Matapos hilingin sa kanyang ama na masiyahan sa kanyang buhay na may lamang matematika bilang isang kumpanya, tumakas si Taeyeon at sinubukang bumalik sa Hilaga sa pamamagitan ng paglangoy, ngunit binaril siya sa paningin ng patrol sa hangganan. Bumalik kay Jiwoo, pumasok siya sa kanyang tahanan upang gamitin ang selyo ng kanyang ina sa mga papeles sa paglilipat habang siya ay natutulog. Kinaumagahan, iniabot niya ang mga papel kay Mr. Kim na nagsabi sa kanya na ginawa niya ang tama. Si Haksong ay nagtatago sa isang hotel habang hinahanap siya ni Gichul upang dalhin siya sa palabas sa telebisyon at nagulat siya nang makatanggap ng tawag mula kay Boram na nagsasabi sa kanya tungkol sa paglipat ni Jiwoo. Ang hapong iyon ay ang Pythagoras Award Ceremony. Si Jiwoo ay papalabas na ng paaralan, ngunit biglang dumating si Boram at kinaladkad siya kasama niya sa auditorium sa pamamagitan ng pagnanakaw ng kanyang mga gamit. Binuksan ni Professor O ang seremonya sa isang talumpati tungkol sa kamakailang napatunayang teorya, at sa sandaling iyon ay nagpasya si Haksong na huminto na nagmamadaling pumunta sa paaralan pagkatapos palayain ang kanyang pagong sa ilog. Iniharap niya ang kanyang panulat bilang patunay ng kanyang pagkakakilanlan, kaya tinanggap siya ni Professor O nang bukas ang mga kamay at pinahintulutan siyang makapagsalita rin. Matapos magbiro tungkol sa kanyang trabaho bilang isang gwardiya, inamin ni Haksong na siya ang nagturo kay Jiwoo ng matematika at iniharap ang nakaprint na thesis bilang patunay na hindi siya tumaga sa pagsusulit. Ibinunyag din niya na si Mr. Kim ang nag-leak ng pagsusulit sa kanyang mga pribadong estudyante, na naging sanhi ng pag-alis ni Mr. Kim na may galit at kahihiyan. Pagkatapos, ibinahagi ni Haksong ang kaunting kwento niya. Nilisan niya ang North Korea para makapag-aral siya ng math ng maayos dahil ginagamit ng sarili niyang gobyerno ang kanyang pananaliksik sa paggawa ng mga armas. Nais niyang magamit ang kanyang matematika sa paghahanap ng trabaho at makapasok sa magagandang kolehiyo. Ngunit ang gayong kasakiman ay nagdulot sa kanya ng buhay ng kanyang anak. Si Haksong ay nahihiya sa kanyang mga pagpipilian, ngunit hindi siya nakita ni Jiwoo sa ganoong paraan at nanatiling tapat sa kanyang sikreto hanggang sa huli, kahit na ito ay magdulot sa kanya ng kanyang hinaharap. Umiiyak, humingi ng tawad si Haksong at nagpasalamat kay Jiwoo sa paniniwala sa kanya, at ang gayong pananalita ay nagpaalis kay Gichul na matagal nang nakikinig nang hindi man lang nagtatanong tungkol sa panayam sa telebisyon. Gayunpaman, hinihintay niya si Haksong sa labas at inalok siyang sumakay. Matapos itapon ang smartphone na niregalo niya sa kanya, ipinakita ni Gichul ang isang maliit na sorpresa para kay Haksong, isang bagong legal na pasaporte na nagmamarka kay Haksong bilang isang mamamayan ng South Korea, at mga tiket para sa kanya na umalis sa bayan upang ang angkop na lugar ay maaaring huwag mo siyang mahanap sandali. Si Gichul ay malamang na matanggal sa trabaho dahil dito, ngunit sa tingin niya ay sulit ito. Makalipas ang ilang oras, binisita ni Gichul si Jiwoo para ibigay sa kanya ang regalong iniwan ni Haksong para sa kanya, ang sikat na panulat at ang unang draft ng kanyang thesis. Makalipas ang 3 taon, binisita ni Jiwoo at ng kanyang klase sa kolehiyo ang prestihiyosong Oberwolfach Research Institute for Mathematics. Si Haksong ay nagtatrabaho doon ngayon,
at sinurpresa siya ni Jiwoo ng ilang strawberry milk at isang yakap bago sumabak sa mahabang usapan tungkol sa matematika. Marami pong salamat sa panunood. Mag-subscribe para sa higit pang mga videos na tulad nito, i-on ang mga notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel.